1 hour later. 2,000 years later. Ayan na. Approaching Bataan na kami. Iniiwan na namin yung Maynila. So, dito nakita yung ano. Init. Hello guys, gusto kayong lahat. February 3 na po ngayon. Welcome back again sa channel natin sa JMC TV. Matagal tayong hindi nakapag-upload mga guys kasi na busy tayo ngayon sa mga ginagawa natin everyday para mabuhay. Sana all. Anyway, kumusta kayong lahat? Luzon, Visayas, Mindanao, at lalo na doon sa mga nag-subscribe, nag-share at nag-comment ng aking mga videos regarding doon sa aking mga ginagawa dito sa JMC TV. So ngayon mga guys ay natuloy na yung ating fishing business. So yung home port natin ngayon ay nasa Bagak Bataan na po mga guys. So from Pitugo, Quezon, nilipat natin sa Bagak Bataan yung bangka para mas malapit yung ating pagpunta. Yan, tulad yan. So from Pitugo, Quezon, dinala muna namin sa Obando, Bulacan. So na-registered siya ng mga 3 to 4 months na rehistro niya dyan para makapagtambay siya ng ilang buwan. So walang nangyari dahil hindi pwede sa Manila Bay. Daming illegal fishing, maraming troll, maraming Norway. So may mga sudsud pa yung nanghuhuli ng alamang. So delikado yung ating hanap buhay na naipundar. So nag-decide ako na humanap ng mapagkatiwalaan na yung talagang veterano na sa dagat. So sa awa po ng Diyos ay nakahanap tayo ng mabait at mapagkatiwalaan na mangingisda sa Bataan. So ayan mga guys, yan yung bangka natin. Yan po ay nagbabiyahe na papuntang Bagak. So yung video na yan. So yan yung kasalukuyang nasa biyahe sila ng brother ko kasama yung mag-ama na pinagkatiwalaan natin sa bangka para pagdating doon ay sa kanya muna tumambay. So pagdating doon, isang gabi lang sila nagpahinga o isang araw. So nagtry sila na i-tasting yung pang-detect natin ng mga lambat na kung ano yung laman talaga sa ilalim ng dagat. So first night nila mga guys, ayan,
nakahuli sila ng tawag ito, tawaay, kung tawagin yan, tawaay yan sa Bisaya. Wow! Dito ay talakitok. So yan. So second night, yan naman yung mga pagi na yan, nahuli nila. So napakarami niyan mga guys. So around, ang mga umabot siya ng mga, nasa mga all in all is umabot siya ng mga 30 kilos kung di ako nagkakamali. Yan po ay nabili agad doon kasi masarap daw pala yan sa mga taga-Bataan, taga-Bagak, masarap daw yan para sa kanila yung isda na yan. So nag-range din po yan ng 150 ang kilo dyan sa Bataan mismo, kaya okay lang. Tapos sumunod ng gabi, yan naman, yan, kahuli sila ng, hindi nawawala yung pagi since nung nakahuli sila, tuloy-tuloy na, saka nadagdagan na yung mga tawagin sa kuwan, sa wag ito palos dagat or ahas dagat. Kaya natutuwa ako, tsaka yung purusa na yan, yung mga blue crabs na yan, nahuli na siya mga guys. So pati yung pampano na yan na gray, so nandyan. So alam na namin kung ano yung adjustment na ginawa namin. So ayan, ano na kami. So ang long line natin is nasa 2,500 yung haba, plus meron tayong rabnot na kasalukuyan ginagawa. Tapos itong last na gagawin pa, itong paanod or pamo. So 15 bundles yan mga guys na binili ko na pamo para umabot siya ng 15 bantasan yung haba ng pamo. Kaya medyo malaki-laki na yung puhunan natin na nabitawan dyan. So around na sa mga halos maabot na siya ng mga 800,000 mga guys. So ngayon ang bangka natin ay na-registered na sa Bataan. So meron na siyang clearance sa BIPAR or sa DA, Department of Agriculture. Meron siyang clearance yan. Tapos meron na siyang serial number na binigay ng Coast Guard para may pagkaklanlan. So wala na tayong problema. Tuloy-tuloy na yung ating palaot ng bangka. So ako every week ay bumabiyahe ako from dito sa Santa Maria to Bagak para bisitahin sila, tingnan yung kalagayan nila. So far ngayon naggagawa pa ng mga gamit na pang talaga, pang tawagin nila dyan sa Sambales ay or dyan sa Bataan ay pang damulag. So ang damulag sa kanila ay yung pala yung mga yellowfin tuna. So yan ang gustong gusto nung tao ko na pinagkatiwalaan na ipundar natin na lambat para dyan, at saka yung pang tambakol. Kasi open sea po kasi yung area na yan, harap na po yan ng West Philippine Sea or dyan sa may Scarborough. So ang sabi sa akin ay talagang maisda yung lugar. So ang kailangan lang yung mga fishing gear na kakailanganin para yun ang gamitin sa panghuhuli ng mga malalaking isda po dyan mga guys. Sana may awa po ang Diyos na magtagumpay tayo para itong summer ay makapag-add ulit tayo ng isa pang bangka or dalawa pa para yung mga anak naman ni Kuya Rafael ay kanya-kanyang dala na, kanya-kanya sila ng hawak ng tao. So tayo yung mag-pick up na lang ng mga huli nila doon sa Bataan, kasi from dito sa Santa Maria to Bataan is 3 hours lang or more or less 3 hours. So pwede nating pick upin yung mga huli nila para medyo kumita-kita din ng konti, ay idirekta na natin dito po sa Malamon sa konsignasyon yung kanilang huli. So wala namang problema
kasi meron tayong isa pang sasakyan na kayang mag-load ng 1.5 kilos or 1.5 tons yung karga nung Ranger ko. So kahit pa kalahating tonelada lang, okay na, pwede nang pick upin para kahit pa paano ay presyo tayo ng mas maganda doon sa sa isda. So anyway mga guys, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at saka nag-subscribe sa aking munting channel. Sana po sa lahat ng bago dyan sa aking video ay huwag niyo pong kalimutan na i-share, i-like, comment yung aking mga ginagawa. Ay sana po ay patulungan nyo ako na ma-monetize natin yung ating munting channel para kahit pa paano ay mas makatulong pa tayo doon sa iba na nangangailangan, lalo na sa mga mangingisda doon sa area ng Bagak. So marami nang nagsasabi sa akin na gustong magdala sila ng bangka dahil yun nga, gusto nilang makapunta doon sa malayo, sa lao talaga, kasi yung kanilang bangka hindi nila kayang ilaot ng ganong kalayo kasi nga maliliit. So yun nga ang sabi nila sa akin, kung pwede pagtiwalaan natin sila mga guys. Natutuwa naman po ako kasi kahit bago lang tayo doon, so ang daming masaya, lalo na yung pamilya ng aking pinagtiwalaan doon kasi matagal silang nangarap. Ngayon nagkaroon na sila ng malaking bangka saka magandang mga fishing gear na sinangkap natin sa bangka. Kaya sana kung kaawaan tayo ng Diyos na makapag-add pa tayo ng mga bangka, sige lang, gagamitin natin sa pagtulong doon sa mga mangingisda doon sa Bagak Bataan. Sana po wag niyong pagsawaan na subaybayan yung aking mga ginagawa dito sa GMC TV. So good luck po sa ating lahat mga guys. God bless po. Bye bye. See you next vlog. Nice.